Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. Meron tayong ginagawa dito, Volkswagen no, 2020 model ata mga bossing. Okay, napacheck na nila to sa, sabihin natin sige, kasa na lang. Pero nakita, sira daw ang compressor. Okay, so palit compressor. Ngayon, na-testing natin mga bossing. Kaya sinasabi nilang palit compressor dahil hindi gumagana yung compressor. Okay? So, tinesting natin yung kuryente. Meron siyang positive. Dalawa to mga bossing wire. Dapat meron tong positive saka negative para gumana. Okay, para gumana yung ating magnetic. Kaso mga bossing, may supply siya pero hindi nag-engage yung compressor. So, ibig sabihin, sira yung magnetic. Ngayon, titingnan natin yung magnetic clutch kung meron siyang thermal fuse na nakalagay. Kung may thermal fuse, baka magawa natin ang paraan para hindi muna magpalit ng buo. Kasi palagay ko wala ring makukuha magnetic, no? So, bababa muna namin yung pinakang magnetic para makita namin kung ano yung magagawa natin doon. Okay? So, yun lang. 2020 Volkswagen Santana ata to. Parang mga ganun. Okay? So, tingnan natin mga boss kung may magagawa tayo dito para hindi tayo magpalit ng panibagong compressor. Syempre mga boss. Okay, mga bossing, naibaba na natin yung kanyang magnetic clutch. So, yun na. Yung position ng ating thermal fuse, tanggalan natin ng dikit para makita natin kung ano yung mga pwede natin gawin sa kanya. Pero isa lang ang ginagawa namin dyan, mga bossing. Binabypass na namin yung thermal fuse. So, kung merong trabaho yung thermal fuse, unang-una, yun na nga, yung pag uminit ng todo yung katawan, pwedeng kaya siya puputok. No, pero may mga fuse pa rin naman yan mga bossing dito. So yung iba naman nating magnetic clutch, wala naman thermal fuse pero good naman sila. So dalawa lang ang nakikita ko na bakit nilagyan. Syempre yung una, yung safety ng magnetic. Kung talagang mag-grounded ay puputok syempre. Or pwede rin naman nating sabihin na commercial. Ibig sabihin, dapat masira. Okay, kaya pag pumutok yun, pero ang dami na nating narekta niyan mga boss. Magmula pa dun sa mga ibang mga unit at hanggang ngayon naman ay wala namang issue. So wala naman nagiging problema. Good naman sila lahat at wala namang tawag sa atin na kung ano man yung nangyari. O, paparekta lang natin muna yon. So dinukot na lang namin to mga bossing para syempre save pa rin yung ating preyon. Para at least wala pang tapo na mangyayari sa ating preyon dahil gusto natin urig pa rin yung preyon na iikot sa system. Kasi mga bossing, napatunayan na rin namin yan. Pagka nag-drain ka ng Freon na mga original pa, tapos nagpasok ka ng panibagong brand ng Freon o ng refrigerant, nagbabago ang lamig. Hindi ko alam dahil siguro hindi sila compatible nung kanilang langis na nasa loob or mahinang klase yung ginagamit na mga Freon o refrigerant natin kasi may mga 80% at 100% tayo na sinasabi. At sinasabi na rin ng supplier. Kaya isa yon sa mga nagiging issue mga bossing na pag hindi sila compatible ng Freon, pwedeng nagkakaroon ng high pressure. Okay, kaya hindi natin pinadrain yan para urig pa rin. Paganahin lang natin yung compressor. Okay, so tingnan natin mga bossing mamaya pag gumana na. Basta yun, pinaparekta lang muna natin yun. Okay, mga bossing, na-late tayo. Na-epoxy na nila. So, hindi na natin nakita kung paano nila tinap yung ating thermal fuse pero yan na yun, yung mga ginagawa natin pag pumuputok yung mga yan, no? So, ayan na. So, papatesting na lang natin to. Pero meron na, nagmamagnet na siya, buhay na yung kuryente niya. Kasi kanina talaga, wala talaga, hindi siya nagmamagnet. Okay. Kakabit mo na yan. Sarahin to. Mga bossing, kung medyo nag-aalala tayo dahil natanggal natin yung thermal fuse, lagyan pa rin natin siya ng fuse. Para kung talagang grounded yung magnetic clutch natin at nag-aalala tayo dun sa system na urig na fuse, so padaanin pa rin natin siya ng fuse. Okay, so tingnan natin kahit mga 10 ampere. So pagka-ground weight, puputok yan. Okay, para safe. Ayun na mga bossing, nakakapit na yung ating compressor belt. Good na. May fuse na rin yan dun. So tingnan na natin kung gagana na to. Ito yung palit compressor na sinasabi nila. Tingnan natin dito sa atin kung magpapalit pa ba tayo niyan. Hindi naman siya stock up. Inikot natin kanina. Hindi naman stock up. Okay, start! Ayan yung front plate. Yun o. Okay, aircon! Oh no! Kung ba't ayaw?
Naku, lagot. Sakit, di ba nakakabit? Hindi, nakakabit na eh. Okay, testingin muna natin. Okay mga bossing, kaya naman pala hindi naman gagana, wala naman nilagay na fuse. Kalukuhan talaga. Pa-aircon ako eh, wala naman fuse. Eh, Diyos ko po. So, lagyan muna natin yung fuse. Start! Mga bossing, pasensya na, wala palang fuse. Okay, start na. Sige, aircon! Yun! Paano gagana? Walang fuse. Pambihira talaga itong mga kasama ko na to. Sabi to, meron. Nagtatalo pa sila. Meron! Wala naman pala. Pambihira. Okay. Solve yung palit compressor nila. Mga bossing, paano ba yan? So, nakaresolve na naman tayo ng isang palit compressor. So, hindi naman natin pinagmamalaki to. Pero, isa naman tong makakatulong doon sa ating kliyente, no? So, pag nagpalit ng compressor, magkano rin yan. So, kayo na magtansya kung magkano ang compressor niyan. Okay? O, ayun lang mga boss. Pwede yun. Pwede yung mga ginawa natin yun. At para maka-safe kayo, o gusto nyo maging safe, pwede kayo maglagay ng fuse holder. Mang-fuse. Yun na yun, 10 ampere. Kung grounded talaga yung magnetic clutch natin, hindi siya kakalat, puputok muna yung fuse na nilagay natin. Bukod sa main fuse, na kung ano man na meron dito sa original, no? Okay, ayun lang mga bossing. Salamat ulit. Volkswagen 2020 model. Meron to, parang pahin na natin yung eksakto rito. O yan, Santana. Okay lang mga boss. Baka ma-encounter nyo sa kahit naman hindi naman ganito sa sasakyan mga bossing, no? Basta may thermal fuse, yun na yun nangyayari. Marami natin na-encounter niyan, kaya talagang napapatunayan naman natin na umuubra at tumatagal naman bago magpalit sila ng compressor, no? So at least mapakinabangan muna nila yung kanilang compressor. Papalinis ko nila yung condenser na para medyo mas gumanda pa yung lamig at mawala yung high pressure kung meron dahil madumi na rin yung condenser kanina nakita ko. Okay, yun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa panonood sa ating maliit na channel. At syempre, baka pwede ulit makahingi ng konting suporta. Paki-like and share, subscribe. Syempre, yung notification bell natin, paki-hit nyo na rin. At yung ating ads mga bossing, huwag nyo namang skip. Kasi marami nating mga kailangang tulungan. Okay, hindi na lang natin pinapakita yan sa ating mga video, pero marami nating natutulungan dito sa ating shop. At sa mga nagko-comment, bossing, na pinipili lang daw natin yung ginagawa natin na parang nire-remedyohan. Okay, walang ganon. May mga pangyayari at may mga pagkakataon at mayroong mga customer na kung kailangan talaga at talagang sagad, sinusubukan natin, pero hindi lahat nagagawa natin mga bossing, no? O kaya doon sa mga nagsasabi sa atin na pinipili lang, o shoutout sa inyo. So, pasensya na kayo kung na-encounter nyo kami ng ganon, na kung kayo man yun, na pumunta rito sa aming shop at parang nabigyan agad kayo ng hatol na hindi man lang na-check, parang ganon. So, pasensya na kayo mga bossing. May mga pagkakataon na hindi talaga kayang i-repair ang ating mga compressor. Okay? Ayun lang. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Thank you. Ingat lagi mga bossing.